Apat yung bahay sa compound ng angkan namin. Yung nasa pinakaharap na bahay kila Kuya Diggs. Sa gitna kila Kuya Dagul. Kami naman yung sa likod nila. Sa likod naman namin yung bahay ni Mamu. Pero madalas walang tao ron. Kasi sa Pusurubyo sila naglalagay. Sa likod nila Mamu, puro na saging, santol, mangga, gulayan, at yung paper tree. Nung buhay pa si tatay, yung lolo namin, may tagi-isa kaming duyan na magpipinsan. Tapos dun sa puno ng mangga, gumawa si tatay ng treehouse. At dun kami nagsisyesta. Si Vanna, yung pangalawa sa bunso kong kapatid, dadalawang taon pa nung mangyari to. Si Kuya Diggs yung nag-aalaga sa kanya tuwing linggo kasi nagtatrabaho pa nun si Mama. Magkakasama kaming magpipinsan nun. Ako, Vanna, Marisol, Kuya Butet, Kuya Dagul, Kuya Diggs, tapos Ate Negs. Nakahiga sila Ate Negs sa may panig. Kaming tatlo nila Kuya Diggs, tapos Kuya Butet, sa walang banig. Ang paraan para makaakyat ka sa treehouse ay yung hagdan na natutupi. Tuwing matutulog kami, inaakyat namin yon. Nakadapang nakahiga nun si Kuya Butet. Ako nakatihaya tapos hawak ko yung kamay ni Vanna nung may sumitsit. Sinipa ni Kuya Diggs si Kuya Butet kasi akala namin siya yun. Pero nung nag-ha siya, tapos nakita namin ang pungay ng mga mata niya, nagtinginan na kami ni Kuya Diggs. Tapos, may sumitsit ulit. Bumangon na si Kuya Butet, tumabi kay Kuya Dagul na nakapaibabaw si Marisol na tulog din. Sumiksik naman ako kay Kuya Diggs. Tapos, naulit yung sitsit. Si Ate Negs na nagbabasa ng pocketbook biglang bumangon at dumungaw sa bintana na nakaharap sa mga puno. "Anto man?" Ano yon sa Tagalog? Tanong ni Ate Negs. Tapos may narinig kaming sumagot. Nagsitayuan kami. Pagdungaw ko ng bintana, kasi ako yung nauna, napaatras ako nung makita ko yung sumagot. Lalaking nakapolo ng puti, slacks na puti, sapatos na puti. Tapos yung buhok niya, nakapumada. Hindi ako natakot sa damit niya. Sa ngiti niya ako natakot. Kasi nakangiti siya habang nagsasalita. Sabi niya kung pwedeng umakyat kasi may sasabihin siya. Sa pag-atras ko, nabangga ako kay Kuya Butet. Si Ate Negs umatras na rin. Takot na takot ang itsura niya. "Sige na Ineng, may sasabihin lang ako," sabi ni Smiley Man. Si Ate Negs umiiyak na pumunta kay Kuya Dagul. Tinatanong namin kung anong problema pero hindi naman siya sumasagot. Humahagulgul lang siya. Tapos si Kuya Butet na yung kumausap dun sa lalaki. Tinatanong ni Kuya Butet kung anong sasabihin niya pero ang sagot lang ni Smiley Man, paakyatin daw muna siya. Pero tumanggi si Kuya Butet. Tapos sabi niya, umalis na to kasi hahabulin siya ng itak ni tatay. Pagkasabi niya nun, tumalikod na siya doon kay Smiley Man. Si Kuya Diggs hinihele si Vanna kasi biglang nagising. Si Ate Negs umiiyak pa rin. Tapos, biglang napamura si Kuya Diggs. Doon na tumayo si Kuya Dagul, buhat niya si Marisol. Nagyakapan kami ni Kuya Butet nung makita yung lalaki. Kasi lumutang ang puta, nakangiti pa rin. Nagsigawan kaming lahat maliban kay Kuya Dagul. Si Marisol nagising na tapos nakisigaw na rin. Kuya naman ang kuya si Kuya Butet. Nakahawak siya sa damit ni Kuya Dagul. Nung ka-level na nung bintana yung si Smiley Man, bigla na siyang minura ni Kuya Dagul kasi nagising na nga si Marisol. Pagkatapos niyang murahin, tinanggal niya yung tukod ng bintana. Di akala namin tapos na. Pero may sumitsit ulit. Doon na naman sa isa pang bintana. Andun na si Smiley Man. Si Ate Neg sa taranta niya na rin siguro, binato niya yung pocketbook doon at natamaan yung tukod ng bintanang yun. Tapos yun, nagising kaming sabay-sabay. Lahat kami hinihingal, lahat kami nanginginig sa takot. Si Marisol yung unang nagsabi na masama ang panaginip niya.
Tapos nung tinanong ni Kuya Dagul kung ano yung panaginip niya, dun ko nalaman na iisa kami ng napanaginipan lahat. Ayun, nagunahan kaming bumaba habang sumisigaw. Tapos sa baba ng treehouse, nakita namin yung pocketbook na binabasa ni Ate Negs na sa panaginip naming lahat, binato niya doon sa may bintana. Ayaw talaga naming sabihin yun kila tatay, baka kasi pagalitan kami. Kaso ang daldal namin ni Marisol. Kaya lang nagtaka kami sa ginawa ni tatay nung masabi namin sa kanya. Alam niyo yung maliliit na kawayang may tinik-tinik? Tawag sa amin nun dito sa Pangasinan, bulawit. Naglagay nun si tatay sa may treehouse. At hindi yun ang huling beses na nakita namin si Smiley Man.